Bata sa maleta. Yan ang ginawa sa isang 8 taong gulang na Filipino-Korean na dinukot sa Mandaue City, Cebu. Nakuhanan ng CCTV ang suspect habang tulak ang isang malaking maleta tanghaling tapat kahapon. Alas 5 ng hapon kahapon nang mapaulat na nawawala ang bata. Matapos ang mahigit 2 oras na paghahanap, natuntun siya sa isang bahay, kalahating kilometro lang ang layo mula sa kanilang apartment. Ang suspect caretaker ng tinutuluyang apartment ng pamilya ng biktima. Anya, gusto niyang maghiganti sa pamilya ng bata dahil lagi siyang sinisisi sa mga nawawalang gamit sa bahay. Humingi ng tawad ang suspect. Nakakulong na siya at sasampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention. Agad pinatingnan sa doktor ang bata na isa sa ilalim sa psychosocial intervention. Nakauwi na ng bansa ang ina ng binatilyong napatay sa police operation sa Navotas matapos mapagkamalang suspect. May live report si Jamie Santos. Jamie? Maki, hindi maialis ni Rodalisa ang tingin sa kanyang anak na nasa loob na ng kabaong. Kanina, isang banal na misang inialay para kay Jemboy. Kasama sa panalangin para sa pamilya ang hustisya. Marami raw pangarap si Jemboy tulad ng maging seaman. Mamimiss daw ni Rodalisa ang kakulitan ng nag-iisang anak na lalaki. Ang inaasam na mainit na yakap ng anak sa mahabang panahon, hindi na kailanman mararamdaman ng OFW na si Rodalisa Baltasar. Ang anak niyang si Jemboy, napatay ng Navotas Police dahil sa maling akala. Hindi ka nila binigyan ng pagkakataon na. Wala na parang Jemboy na makamit na yung hostation. Sa 2 taong pagiging domestic helper sa Qatar, ang mga anak daw ang laging iniisip ni Rodalisa. At nitong Agosto, kung kailan namatay si Jemboy, magpapadala pa raw sana siya ng pera para sa anak. Hindi ko alam, yung pera na ipapadala ko pala para sa kanya, para sa birthday niya, yung pala, sa kamatahin niya na yun. Labis ang galit niya sa mga pulis na nakapatay kay Jemboy. Lalo na nang malamang inabot pa ng 3 oras bago naiahon ng anak sa ilog kung saan siya iniwan ng mga pulis matapos pagbabarilin. Ano po at tingin nila sa anak ko, ano lang po, pusa o aso na binaril lang nila, pinabayaan lang nila doon. Sana po makonsensya po sila sa ginawa nila sa anak ko. Kanina, dumalaw sa burol si OWA Administrator Arnel Ignacio na nag-abot ng tulong pinansyal. Siya rin ang sumalubong kay Flor de Lisa sa NAIA. Nagbigay rin ang OWA at Department of Migrant Workers ng 100,000 pisong cash. Bukod pa sa tulong pangkabuhayan para kay Rodalisa at scholarship para sa iba pang anak. Sinagot na rin ng gobyerno ang pamasahe nito pauwi. Pati na ang pagresolba sa kaso nito sa Qatar na abscondening o pagtakas sa employer. Dahil umano sa overwork at pagdami ng among sineserbisyuhan, taliwas sa nakasaad sa orihinal na kontrata. Sa pagdalaw kagabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., ipinangako niya ang hinihinging hustisya ng pamilya. Wala tayong itatago dyan when it comes to the conduct of investigation. Sa pagpunta naman ng pamilya ni Jemboy sa opisina ni NCR Police Office Chief Jose Nartates Jr., ipinakita sa kanila sa pamamagitan ng video call na nakakulong ang 6 na pulis na sangkot sa pamamaril. Gayunman, hindi pa rin inilalabas sa media ang pangalan nila. Kasunod ng pagkakabaril kay Jemboy, pinaparelieve na ng Northern Police District ang mga pulis na naka-assign sa Navotas City Police Substation 4. Maki, ngayong gabi, sinubukan ni Rodalisa ang harapin ang 6 na pulis sa presinto pero hindi pa raw pala niya kaya. Hindi rin daw niya matanggap na homicide lang ang kasong isinampa laban sa 6 na pulis. Ang kinaso lang po kasi homicide. Ang kailangan po, murder po talaga yun nangyari na ginawa sa anak ko eh. Kasi po, talagang malaking pagkakamali yung ginawa nila. At iyan ang latest mula rito sa Navotas. Balik sa iyo, Maki. Maraming salamat, Jamie Santos. Matapos ang 5 sunod-sunod na taas singil sa petrolyo, nakaamba na naman ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ni Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau,
mahigit piso ang itataas sa presyo ng kada litro ng gasolina at diesel. Nasa 2 piso naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng kerosene. Resulta raw yan ng pagbabawas ng daily oil production ng Saudi Arabia. Ayon naman sa isang oil industry source, nasa 1 peso and 35 centavos to 1 peso and 65 centavos kada litro ang tinatayang dagdag sa presyo ng gasolina. 1 peso and 10 centavos to 1 peso and 40 centavos per liter naman sa diesel. At 2 pesos and 5 centavos to 2 pesos and 40 centavos per liter sa kerosene. Dahil sa taas presyo sa petrolyo, sumulat na ang ilang transport group sa LTFRB na taasan ang singil sa pamasahe. 2 pisong dagdag ang hinihingi ng mga grupo para sa unang 4 na kilometrong biyahe. Pero sabi ng LTFRB, hindi sapat ang sulat lang at dapat ay verified petition ang ihain nila. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng formal na petisyon. Sagot ng mga transport group alinsunod sa Memorandum Circular 2019-035, otomatiko na dapat itaas ang pamasahe sabay sa malakihang fuel price hike. Gayunman, posibleng maghain na rin ng petisyon ng ibang grupo sa Lunes. Bukod sa anunsyong bawas singil ng Meralco, pinatitigil na rin ng Energy Regulatory Commission ang paniningil sa mga consumer ng 3% franchise tax ng National Grid Corporation of the Philippines. Ayon sa ERC, obligasyon ito ng franchise holder at hindi dapat ipasa sa mga customer. Kaya simula Setyembre, dapat daw ay wala nang makikitang transmission cost sa mga bill. Ayon kay Senator Win Gatchalian, halos 40 pesos kada taon ang matitipid ng mga kumokonsumo ng 200 kilowatt-hour per month kapag inalis na ito. Nais naman ng Power for People Coalition na i-refund ng NGCP ang nauna nilang nakolektang franchise tax simula noong 2011. Hindi pa nagbigay ng komento ang NGCP ukol dito dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng resolusyon. Para mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, plano na rin daw ng AFP na i-recruit ang mga mangingisda roon bilang reservist. Payag naman kaya ang mga mangingisda? May report si Chino Gaston. Hindi lang binomba ng tubig, tinanggarin umanong banggain ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na papuntang Ayungin Shoal. May Coast Guard, saka mayroon din yung Chinese militia na nag-attempt na mag-ram dun sa boat natin. Parang sasalubungin na nila yung Coast Guard. So yung Coast Guard naman natin, for safety procedures, engine stop. May mga barkong pandigma rin daw doon ang Philippine Navy. May natin, start to escalate further detention there. Our Navy ships stayed back. Kung mag-escalate pa siya, we were ready to go in. Pero 6 na higanting barko ng China Coast Guard at 2 Chinese fishing militia ang kumuyog sa resupply team ng Pilipinas. Ang fishing militia ay puwersa ng mga sasakyang pandagat na kunwari bahagi ng commercial fishing pero bahagi pala ng law enforcement at militar. 85% ng lahat ng fishing militia sa West Philippine Sea kontrolado ng Coast Guard ng China. Ang iba, fishing militia ng Vietnam at ibang bansa na may mga inaangkinding teritoryo roon. Walang fishing militia ang Pilipinas, kaya pinag-aaralan na rin ng AFP na i-recruit ang mga mangingisda sa Kalayaan Island para maging bahagi nito. Yung mga fisher folks natin ay gawin din natin mga reservists at tuturuan natin sila kung paano sila makakatulong sa pagdepensa ng ating bansa. Kung magbibigay lang kami ng mga expat report, okay yun, maganda rin yun, makakatulong kami sa kanila. Kung may mga aramas, hindi po kami papayag sir kasi baka mas lalo pang mga kasama namin na mangingisda. Umiiwas na raw muna ang mga mangingisda sa Kalayaan na lumapit sa mga barkong Chinese sa pangambang baka sila rin ay i-water cannon o di kaya'y tangkaing banggain gaya ng nangyari sa mga resupply ships sa Ayungin Shoal. Habang wala pang mga mangingisdang reservists, katuwa ngayon ng militar sa pagbabantay sa ating karagatan ang mga biniling surveillance, unmanned aerial vehicles o UAVs. Inaasang magiging katuwang din ng Pilipinas ang Vietnam. Sa farewell call ni Vietnam Ambassador Huang Huy Chung kay Pangulong Marcos, sinabi ng Pangulo na sisimulan na ng dalawang bansa ang pagtalakay para sa isang kasunduan na layong palakasin ang maritime cooperation. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 sugatan sa pagbaliktad ng isang kotse sa Isabela.
Ang nagmamaneho, senior citizen na nakaidlip daw. May spot report si John Consulta. Nakabaliktad at wasak ang harapan ng kotseng yan matapos sumalpok sa isang poste sa barangay Ipil, Etiague, Isabela. Ayon sa isang biktima, nakaidlip ang lolo niyang nagmamaneho. Sinigawan nila ito pero nang magising, tuluyan na silang bumangga. Sugatan ang mga sakay ng kotse. Isinugod sila sa ospital. Sugatan din ang rider na yan matapos sumalpok at umailalim sa isang 14-wheeler sa Navotas. Kwento ng nakasaksing tricycle driver. No-vertical niya po ako. Bigla na lang po saan sumalpok, talagang dire-diretso, walang minor-minor, diretso po talaga. Sinugod sa ospital ang biktima. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang driver ng truck. Nakahinto po ako sa gitna eh. Wala pa po yung motor na yon. Bigla po may sumalpok eh. Stockman sa isang construction site at 2 taon niyang anak pinatay sa loob ng barracks sa Pangasinan. Batay sa investigasyon, pinukpok sa ulo ang tatay. Sinakal naman ang kanyang anak hanggang mamatay at posibleng hinalay pa. Pagnanakaw ang nakikitang motibo sa krimen dahil nawawala ang 10,000 pisong koleksyon ng biktima. Tinangay rin ang motorsiklo niya. Tukoy na ng mga pulis ang salarin. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa taas na 60 metro, literal na tinitingala ang isang bagong art installation sa pagitan ng Pasig City at Quezon City. May live report si Katrina Son. Katrina? Maki, para nga sa naghahanap ng bago at kakaibang mapapasyalan ngayong weekend, bagong atraksyon ngayon ang dambuhalang estatwa na pinangalanang The Victor. Naglakad pa mula Barangay Rosario, Pasig ang pamilya ni Reda Custodio Distrajo para sadyain ang dambuhalang estatwa sa bahagi ng Marikina River sa Bridgetown. Magandang pagkakagawa para ka nasa ibang bansa rin. Namangha naman ang ibang namamasyal sa The Victor na isang public art installation. Family-friendly rin daw ang paligid. Kaya kahit di pa formal na bukas ay dinayo na nila. Kakaiba man sa lahat ng view dito sa Metro Manila, parang diyan ako na-amaze sa statue na yan. Nakaka-proud naman na meron tayong ganyang mga pwedeng mapuntahan, mapapicturan. Sa mga gusto itong puntahan, nasa pagitan ito ng Bagong Bayan, Quezon City at Ugong, Pasig. Sa taas na halos 200 talampakan o 60 metro, ang The Victor, ang isa sa pinakamataas na public art installation sa buong mundo na dinisenyo ni film artist Jeffrey Manuel Figueras. It's really the global Filipino, and it's to honor those hardworking Filipinos that are doing global accomplishments and still sort of honoring their Filipino pride. The Victor is supposed to be the highlight of Bridgetown along with the bridge. Mukhang solid na estatwa ang bakat, pero perforated o mistulang mesh ang balat nito. Dinisenyo para kayanin ang malalakas na bagyo. It's made of a perforated stainless steel in order for the air and the wind to pass through. We want this as parang inspiration to everyone. Umaasa ang mga gumawa ng The Victor na maging bahagi ito ng tradisyon ng mga Pilipinong nagtatagumpay sa kani-kanilang mga larangan. Maki, mula naman ngayong gabi hanggang sa Linggo ng gabi ay meron din ditong food hub kung saan pwedeng kumain ang mga namamasyal dito. Maki? Maraming salamat, Katrina Son. Ipinasilip na ang pagsabak ni David Licauco sa action bilang si Carding sa seryeng Maging Sino Ka Man. Panoorin yan sa report ni Katati Bayan. Hi mga puso, dito tayo ngayon sa set ng Maging Sino Ka Man. And puro fight scenes kami today. Ibang-iba sa nakilalang pambansang Ginoo sa Maria Clara de Mara ang karakter ni David Licauco sa Maging Sino Ka Man. Usap-usapan pa sa social media ang pa-sneak peek sa bad boy era ni David, kung saan ipinamalas niya ang pakikipaglaban sa goons. Ang original Monique naman na Maging Sino Ka Man na si Sharon Cuneta, may inahandang reunion concert with Gabby Concepcion. Surprise po yun. Hindi pa kami nagkikita.
At hindi pa kami nagre-rehearse. Lahat excited, ang daming tumatawag sa akin, humihingi ng mga ticket. Una nagtambal sina Sharon at Gabby sa 1981 feature film na Dear Heart, bago naging on and off screen partners. So if you try to leave this song, I'ma leave the door open, I'ma leave the door open. Patigin pa lang yan ng Queens of Biritan ng Queendom na binubuo ni Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Presilas, at Asia's Limitless star Julie Ann San Jose para sa kanilang first ever concert together sa December. Sino mag-aakala na magkakaroon ng fanbase yung Queendom tapos biglang wow, Newport, here we come. Excited kami sa mga songs namin, tsaka excited din kami na mapakita namin yung different side namin together. Katatibayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.